Olivia's POV. Pasensya na, mali yata ang kwarto na puntahan ko. Aniya bago magmamadaling pumihit paalis. Napahinto siya na magsalita si Zefiro. How are you, Olivia? Kumuyom ang kamay niya. Bakit kung mga musta ito'y para in good terms sila nang huling magkita? Di siya sumagot at nagpatuloy na sa paglalakad pero di pa siya nakakalabas ng silid. Hinawakan siya nito sa kamay na madiin saka sinandal sa pader sa gilid ng pinto habang nakataas sa ulunan niya isa niyang kamay. Let me go! Pilit niyang hinila ang kamay pero di yun magawang mahila. Pakiramdam niya'y nasasaktan lang siya tuwing gagalaw siya. Ano ba? Gamit ang isa pang kamay, tinulak niya si Zefiro pero para lang akong nagtutulak sa pader. Di man lang to natinag. You seem happy, Olivia. Is it because of that man? Umigting ang pangang tanong nito sa kanya. Tumingala siya at matapang na tumingin dito. Bakit? Bawal ba akong sumaya? Ha? Bitawan mo ako, Mr. Maglayon? Mariin ang boses na wika niya. Nakipagtitigan siya rito habang puno ng pagkasukla ang mata niya. Olivia, don't call my name that way, Mr. Maglayon. Putol niya rito. Paano kasi ang lambing ng pagkakabigkas ito sa pangalan niya o baka assuming lang siya? Lumubay yung pagkakahawak ito sa kamay niya, kaya nagawa niyang hilahin ang kamay nito. Di siya gumalaw sa kinasasandalan. Tulad kanina nakatingala siya rito at nakatingin sa mukha nito, habang lalaki nakayoko at matiim ang matang nakatingin sa kanya. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Nagkamali ako na napasukang kwarto. Mabilis umalis si Olivia sa pagkakasandal sa pader. Kailangan niya makaalis sa lugar na to. Di niya magawa magtagal sa silid kasama ng demonyong to. Nasaan ang anak natin? Can I see him or her? Natigilan ang katawan niya nang marinig ang sinabi nito. Umakto siyang walang narinig at nagpatuloy sa paglalakad. Olivia! Di na siya nakapagpigil pa. Lumapit siya kay Zefiro at pinadapo ang kamay sa mukha nito. Ang kapal na mukha mo. Galit na galit siya habang nakatingin dito. Akala niya kaya niyang pigilan ang galit niya at umakto na parang wala lang. Naayos lang pagkalipas sa ilang taon pero hindi pala. Anak natin, saan ka kumukuha ng kakaparan ng mukha ha? Umatras si Olivia na magtangkatong hawakan siya. Nakalimutan mo na bang pinutusan mo kung paslangin ang anak natin? Tandang-tanda niya pang lahat na para bang kahapon lamang ang ngayon. Tinatawag mong anak ang batang gusto mong paslangin ko. Naglanda sa pisngi niya ang luha. Wala kang karapatang tawagin siyang anak. Dahil simula nang sabihin mo sa akin yon, inalis mo na rin ang karapatang maging ama niya. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang tao, masama ka. Di niya alam kung dinadaya ba siya ng paningin o totoong nakikita niyang pagsisisi sa mga mata ni Zefiro ngayon. Pero huli na ang lahat dahil hindi niya na to mapapatawad. Lumapit si Zefiro sa kanya, mahigpit siyang niyakap. Gustuhin man niyang itulak ito palayo, hindi niya magawa. Talagang pag-iyak na lamang magagawa niya ngayon. Sobra siyang nasasaktan para sa anak niya. Umiyak siya habang nasa balikat nito. Huwag kang hanap ng taong matagal nang wala sa mundo, Zefiro. Kung kinakailangan niyang magsinungaling para protektahan ng kanyang anak, sa lalaking to gagawin niya. Natigilan ang katawan ni Zefiro. Inawakan siya nito sa balikat, bahagyang nalayo dito. What do you mean? Pain is visible in Zefiro's face. Don't tell me. Lohaan ang mga mata, sinalubong niya ang tingin nito na puno ng sakit at takot. Katulad ng sinabi mo, pinalaglag ko ang anak natin, Zefiro. Pinaslang ko siya. Lord, patawad pero kailangan kong itong gawin. Piping usal ng utak niya. Napaigik si Olivia sa sakit nang hawakan siya ni Zefiro sa balikat. Malakas na sinandal sa pader. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. You're lying to me, right? Puno ng pag-asa ang mata ni Zefiro na sabihin na buhay niya ang anak nila. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. Tell me it's not true, Olivia. Gusto niyang iiwas ang tingin sa mata nito. Parang di niya makita ang nakakaawang mukha nito pero di niya gagawin yon. Gusto niyang makita ni Zefiro at hindi ito magduda na nagsisinungaling siya. Di siya papayag idamay nitong anak nila sa galit ito sa kanilang pamilya. Hindi siya papayag na maging anak nila ay makakatikim ng masasakit na salita mula rito. Tama na yung siya na lang nasaktan nito. Bakit ako magsisinungaling? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang paslangin ko ang anak natin. Nanlaki ang mata ni Olivia nang hawakan siya sa leg ni Zefiro at mapangparusang hinagka ng kanyang labi. Di niya maiwasang magreklamo sa sakit ng pagkakahawak ito sa kanya habang hinahagkan siya. Hindi ako makahinga. Nalasahan din niya ang dugo sa labi niya.
Niyang itulak ito hindi na magawa. Nahigit niya hininga ng bitawan siya nito. Hawak niya ang kanyang leeg habang umuubo pa siya. Gustong bumigay ng tuhod niya pero hawak ni Zephyr ang balikat niya at diniin siya nito sa pader na tila hindi gustong patakasin muna sa kamay nito. Why? Umabang ang labi niya dahil hindi siya makapaniwala na si Zephyr ngayon lumuluhang nakatingin sa kanya. Bakit kailangan mong paslangin ang anak ko, Olivia? Puno ng galit ang mata nito. Why? Sinuntok nito ang pader sa gilid ng mukha niya dahilan para mapasigaw siya sa takot. Tila isang halimaw ang nasa harapan niya, nakakatakot. Napapitlag si Olivia nang hawakan ng hinlalaki nito ang gilid ng labi niya. Habang mukha ngayon ni Zephyr wala ng bahid ng emosyon. Madilim at blankong laman ng mga tingin nito sa kanya. Gusto niyang tumakbo palayo dito. Wala kang karapatang magalit sa akin ng ganyan. Wala, Zephyr. Ginawa ko lang kung anong gusto mo. You, what, evil? Putol niya rito. Pagak siyang natawa, call me what you want. Pero kung may mas masama sa ating dalawa, ikaw yun. Tinakpan ni Zephyr ng daliri nito ang kanyang labi. You should pay for what you have done, Olivia. Napanunok siya. Sa lamig ng boses ni Zephyr, tila nanood yon sa kanyang katawan. Bakit mas nakakatakot to ngayon? Nahigit niya ang hininga na maramdaman na isang kamay nito pumasok sa suot niya. Hanggang makabot yon sa ibabaw ng kanyang tiyan. Humahaplos ang kamay nito roon. Ginisihan niya nito. Then you should also punish yourself as well, Zephyr. Dahil pareho lang tayong dalawa. Kita niya ang paggalawa ng panga nito. I suffered enough for 5 years. Now it's time to punish you for what you did. Diniin ni Zephyr ang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan. I will make sure na magdudugsa ka at hindi ka sasaya. I will be your nightmare from now on, Olivia. A nightmare that you can't escape, even if you run fast. Nilapit ni Zephyr ang labi sa tenga niya. Pwede ko na bang paslangin ang lalaki mo? Nalaki ang mata niya. Paano nagagawa ni Zephyr na magbanta ng ganito? Don't you dare! Malakas itong tinulak papalayo at tinuro pa ang dibdib nito. Stay out of our lives, sana. Ito ng huling pagkikita natin. Huling pagkikita? Hindi ba kaya ka narito dahil para makipag-usap sa akin? Natigilan siya. Makiusap sa'yo? Ano bang pinagsasabi mo? Mahina siyang natawa pero agad na patigal na ma-realize ang sinabi nito. Oo, nagpunta ako rito para makiusap sa nakabili ng lupa ni Aling Lucia. Don't tell me. No, umiling-iling siya. Puno ng katanungan ng utak niya. Binili ba ni Zephyr ang lupa ni Aling Lucia dahil gusto nitong mahirapan siya? Sila ng pamilya niya. Inawakan nitong mukha niya at iniangat. Yes, babe. Magsisimula ngayon ang bangungot mo at sisiguraduhin ko. Hindi ka na makakaalis pa sa bangungot na to. Sa kabilang banda, anak, ayos ka lang ba? Napukaw siya sa malalim na iniisip nang marinig ang boses ng kanyang ina. Agad siyang tumango, pilit na ngumiti. Ayos lang ako, Nay, may naalala lang po ako. Aniya rito. Di mawala sa isip na naging encounter nila ni Zephyr. Nagawa nga niya magsinungaling at may tago ang tungkol sa anak nila, pero may parte sa puso niyang natatakot na maaari nitong gawin sa kanyang pamilya. Kapag naalalang pagbabanta nito, kinikinabutan siya. Niyakap ni Olivia ang sarili at pumikit. Galit na galit siya rito at natatakot din. Halo-halong nararamdaman niya na iisip niya tuloy. Tama bang ginawa niyang pagsasinungaling? Pinilig niya ang mukha. Tama lang ginawa mo, Olivia. Para sa anak mo ang ginawa mo. Hindi niya alam kung paano nakaalis sa building na yon. Basta't ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo dito. Dapat nga magkikita pa sila ng nobyo pero mas minabuti na lamang umuwi na. Ate! Nalingon ni Olivia ang anak, may hawak na namang tsokolate. Kinandong niya si Zaron at saka niyakap. Di niya maiwasang maluha. Ate, iyak ka? Bakit po? Inosenteng tanong ni Zaron. Pinahid niya ang luha at hinagkanto sa noo. Zaron, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, ha? Hindi ko hahayaang masaktan ka niya, pangako ko yun sa'yo, anak. Ani ang halos bulong na lang sa hangin ng huling sinabi. Samantala, puno ng customers ang salon at halos di magkanda o gaga ang kanyang mga tauhan. Samantalang ako, eto at walang kalakas-lakas, nangihina. Mas gugustuhin ko pa maghanap na ibang mauhupahan kaysa makiusap sa'yo. Iyon ang salitang binitawan niya bago nilayasan si Zephyr. Bumuntong hininga siya. Sayang dahil kilala na ang salon niya sa lugar na to. Marami siyang customers at binabalik-balikan talaga. Pero walang choice kundi umalis dito at lumipat sa ibang lugar.
Mas gugustuhin ko pang makiusap sa matandang mahilig na nakabili ng loteng tinitirahan nila kaysa makiusap kay Zefiro. Saka yun talagang dapat nang gawin ngayon. Di man siya matagumpay na makiusap tungkol sa dating lote ni Aling Lucia. Kahit ito man lang sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, sana'y magtagumpay siya. Mabuti naman at handa ka nang kausapin siya, Olivia. Kulang na lang hagkan ni Aling Nela ang kamay niya sa tuwa nung sabihin niya ang kanyang pasya rito. Napuntahan niya to sa tindahan nito. Naku, yung anak ni Alfonso, hindi dinala dun sa amo niya. Ang gusto yata ikaw eh. Kumunot ang noon niya. Po? Alam mo, Olivia, kami din nagtataka. Sa tingin kasi namin, kilala ka ng tauhan nung nakabili ng lupa dito. Paano na makita ng matandang babae ang anak ni Alfonso na si Andrea? Tumanggi agad na itong dalhin ni Andrea dun sa amo niya. Natawa si Olivia sa sinabi ng matanda. Aling Nena naman, baka nagkakamali lang kayo. Tsaka paano kung makikilalang taong yun kayo talaga eh. Tumango-tango ito. Sa bagay, tama ka. Sandali lang hat, may kukunin lang ako. Mabilis pumasok ang matanda sa bahay nito pero agad din naman na lumabas. Nagtaka si Olivia nang abutan siya nito ng papel. Ang bilin sa akin ng matanda, ibigay ko na lang to sa'yo kapag nakapagdesisyon ka na punta ng bahay ng amo niya. Mas lalo siya nagtaka. Po? Hindi ba itong una kong makakaharap? Umiling si Aling Nena. Nako, hindi na raw. Dahil ang gusto daw ng amo nito, siya mismo makakaharap mo. Nagtataka man, hindi na siya nagtanong. Pero bakit sigurado na to na pupuntahan niya ito? Matapos makipag-usap kay Aling Nena, naglakad si Olivia papalayo pero napahinto rin agad na makita ang address na nakasulat sa papel. Niloloko ba ako ni Aling Nena? Ang address na ito sa dulo lang ng barangay nila eh. Tiningnan niya ang papel. Peste, bakit wala na namang pangalan? Naalala niya ang papel na binigay sa kanya ni Aling Lucia. Ano bang trip na matatandang to't palaging kulang-kulang sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon? Di bale, ganun yata talaga kapag matanda na nagiging makakalimutin na. Zoran! Agad niyang nilapitan ng anak na makita ito. Ano na naman ginagawa mo dito sa labas? May mga dala na naman tong mga tsokolate. Tumakas na naman yata to sa kanyang ina. Ate! Yumakap to sa binti niya dahilan para malaglag ang mga dala nito. Mamang Pogi gave me this po, ate. Yun po siya, oh. Agad sinundan niya ng tingin ang tinuro nito pero wala siyang nakita. He's gone na po. Bilis niya naman po wala. Sayang po, ate. Pinisil niya ang pisngi ng anak. Ikaw ha, tumakas ka na naman. Yari ka kay nanay. Pananakot niya kunwari pero tinawanan lang siya ng bata. Palibasa alam nito na hindi rin ito magawang magalit ng nanay nila. Habang sa kabilang dako, here is the information about her in the past 5 years. Nilapag ni Rafi ang brown envelope sa mesa ni Zefiro. Agad binuksan ni Zefiro ang envelope at binasa. Kunot noong tumingin siya sa kaibigan. She was hospitalized in the first year? Rafi nodded with a grin on his face. She's always there because of her pregnancy. Ilang beses siyang muntik makunan, peste ka? Muntik makunan? Nagsindi ng sigarilyo ang kaibigan bago sumagot. Well, it turns out that your child is alive, and Olivia was lying. You cannot blame her, it's all your fault anyway. Di siya nakapagsalita at tila nanginig ang kanyang katawan dahil sa sari-saring emosyon. Thanks God! Mahinang bulong na. He's very happy and thankful right now, and there's one thing you need to know. Olivia's little brother, Zoran, he is your son. Humigpit ang hawak ni Zefiro sa tsokolating hugis bilog. Ngayon alam niya kung ba't gustong-gusto niya makita ang batang yon. Because that kid is his son. Now there is no one who can stop him to do his plan. Be ready, Olivia, dahil magsisisi ka sa ginawa mong pagsisinungaling sa akin. Habang naglalakad si Olivia, ramdam niyang merong mga matang nakasunod sa kanya. Huminto siya at tumingon pero tulad kanina'y wala naman siyang nakitang tao. Hinilot niya ang sentido, masama ang pakiramdam niya ngayon, pero tumuloy pa rin siya sa kondo ni Derek. May susi siya ng kondo nito kaya naman nakakapasok at nakakaalis siya kahit wala ito. Her fiancé was tired for almost 10 hours of operation today. Gusto niya mapaghandaan ng lutong bahay ngayon para pagdating nito, makakakain to bago matulog. Naaawa siya kay Derek. Sa sobra kasing pagmamahal nito sa trabaho, napapabayaan ang sarili. Kaya't pinangako niyang oras na maikasal sila, ipapriority niya ang nobyo at si Zoran. Ang salon ipapaikasikaso niya kay Aling Marta at sa nanay niya. Magiging mabuti siyang asawa kay Derek at mabuting ina sa anak o magiging anak nila. Napailing siya pagkapasok sa kondo ng nobyo at tama nga ako, di nakakain na maayos si Derek.
Puro instant cup noodles lang nakita niya sa trash can nito. Ang laman ng refrigerator walang bawas. Di rin kasi ito mahilig mag-order pagkain online. Paano kapag nag-order kasi ito? Di na nito nahihintay dahil agad nakakatulog pagka uwi. Ang ending, iniiwan na lang ng delivery boy ang order sa labas ng pinto. Di siya nagtagal sa paglilinis ng condo ni Derek dahil malinis naman na to. Nilaban niya ang ilang pirasong damit at pagkatapos saka siya nagluto. Kumunot ang noon niya na makarinig ng doorbell. Kung si Derek kasi to, hindi na nito kailangan mag-doorbell. Tita, ikaw pala. Masayang bati niya sa ina ni Derek nang makita ito. Kasama nitong asawa nito. Parehong nakangiti sa kanyang dalawa pero napansin niya ang namamagang mata ng ginang.